mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit ako ng MX3. Tatanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe. Ito ang 106.7 Energy FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ay, pangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo, energy. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw. Sabihin mo, energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.
Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung taktang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Kada Webes po mapapakinggan na natin ang iba't ibang kwento ng inspirasyon mula po yan sa MX3, dito ako believe. Simula at pangarap. Isang batang baklara na lumaki sa pamilyang mapagmahal na minsan tinawag na Apollonyang mapangarap. Dahil sa dami ng kanyang pangarap sa buhay, lumaki siyang aktibo sa simbahan, naging altar server, choir member at lector, at pinalaking may pananampalataya. Ngunit sa likod ng maayos na buhay, hinanap niya ang pagmamahal na pakiramdam niya'y kulang, na nauwi sa pagrerebelde at mga desisyong naglayo sa kanya at sa kanyang tunay na layunin. Pagsubok at pagbangon. Sa murang edad, nabuntis siya at nagsimulang magtrabaho bilang call center agent. Ngunit sa halip na ituon ang sarili sa pagiging ina, naligaw siya sa bisyo at maling paghahanap ng pagmamahal. Ngunit sa gitna ng pakiramdam o pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ginamit ng Diyos ang mga taong nakapaligid sa kanya upang muli siyang akayin pabalik sa pananampalataya. Gabay at pundasyon. Ngayon, hindi na pera o validation ang sentro ng kanyang buhay, kundi kapayapaan at layunin. Ang dating maliit na craft space ay naging malaking negosyo. Ngunit higit sa lahat, ipinagmamalaki niya ang kanyang pamilya at ang panibagong pagkatao na hinubog ng pananampalataya. Sandigang banal na salita. Ang kanyang pinangahawakang banal na salita ay, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Mga bangga, naligaw sa bisyo, natagpuan ang sarili kay Kristo. Makasama natin ngayon si Lana Nate Bordeos. Magandang hapon and welcome to the show. Good afternoon po. Hi, Hi. Lana. So, Yes. Lana. Lana. Ayan. Kakaiba yung pangalan, Oo. Lana Nate. Yun ba ang nickname mo mula nung bata ka, Lana? Actually, hindi po. Ano? Anong tawag nila Ah, sa'yo? Ang family ko po ang tawag sa akin ay Apple. Kasi ako Apple? daw Ang po layo. ay... yes, Bakit kasi ako Apple? daw po ay kanilang apple of the eye. Oh. Dahil ako po ang okay. nag-iisang bata for 4 years. Panganay na apo, anak, and pamangkin. Ay, ang saya, di ba? Medyo malaking responsibilidad Oo. kapag ganyan eh. Parang ang dating sa kanya, siya yung apple of the eye ng Oo. pamilya. Ikaw ang una sa lahat Oo, eh. ikaw una sa lahat. Pag may mga desisyon ng mga matatanda, kasama ka lagi, Oo. di ba? Anyways, Apple. kamusta naman ang biyahe mo? Saan ba ikaw yung nanggaling? From Bacoor, Cavite po. Bacoor, Cavite. Grabe, ang layo. Pero oh. sa sobrang niya, parte, inagahan niya. Kasi, Oo. hindi, totoo naman talaga, matraffic talaga eh. Thursdays na New Friday nga, ika nga, no? Totoo. So, kamusta naman ang biyahe papunta dito? Okay naman po, hindi naman po kami na traffic. Kasama ko po kasi asawa ko, bawal na nalilate kapag kasamang asawa. Ah, Ayan. may nagagalit, no? Oh. Totoo. Sige, eto, kwento mo naman kami ng storya mo. Yes. Kamusta naman ang iyong pagkabata? Growing up po, meron kaming love and hate relationship ng aking mommy. Pero kahit na ganun, we were well provided. Hindi po kami mayaman, pero kung ano po yung kailangan namin, kung ano yung kailangan sa school, sa lahat ng bagay, we are well provided naman. At the same time, pagka may extra,
pati yung mga kapritsyo, napapagbigyan din. Kumbaga, hindi naman partner ito yung mga typical na story na tipong hikahos sa buhay na walang Ah, ano. hindi. Oo. Hindi po kami mayaman, hindi naman kami naghihikahos. Pero like what I said, we were very well provided by my parents. Ang mommy ko po ay high school teacher, ang daddy ko po ay clerk naman sa Supreme Court. Pero eto ba, nung pagkabata mo, ikaw ba yung tipong bibo kid ka na kagad? Or yung tipong ikaw yung nonchalant na O, bata? para malaman natin kung gano'n din kayo Oo. stricto ang yung parents. Ako po ay bibo. Bibo. Sa bibo. Nung bata. Parang lahat na po ata ng ministry sa simbahan na salihan ko. Pero, mahigpit po ang mommy ko. Siyempre, ito yung lalo na pag active sa church, no? Yes. So, pagdating ng, may tanghali ka pa, pagdating ng alauna, matutulog dapat. May maganyan ka na, Yes. na experience. Yes po. Kaya lang sabi nga ng nanay ko before, ng aking lola, Mm. baka naman daw po sa sobrang pagsaserve ko sa simbahan, ako po ay lumagpas na sa lang. Sumobra na, Oh, no? sumobra. Pero pag mga ganyan, partner, di ba, minsan late ka na nakakauwi pag practice pa sa choir. Ayan, ganyan, oo. Yes, tama naman po. Kaya, again, si mommy po ay sobrang higpit. Tapos, sabi ko nga po, feeling ko noon, ang gusto ni mommy is yung mga ayoko, and then yung ayoko, yun po ang gusto ng mommy ko. Talaga? Ah, di ba? Ito naman, partner, kung Mm. kung sobrang higpit ni mami mo, kanina, partner, nabanggit natin, Mm. na bata ka, nabuntis. Yes. Oo. So, paano ang nangyari nun? Medyo Tsaka- stricta si oo. mami. Number one dyan, yung tatay mo. Oo. Actually, baliktad po sila ni daddy. Si daddy po yung hindi umiimek, hindi na mamalo. Si mommy po talaga yung, as in sobrang stricto. Now, since sobrang stricto si mommy, hindi ko na-feel yung pagmamahal na supposedly gusto kong maramdaman. Siguro dahil magkaiba kami ng love language ng mommy ko. Kaya ang ginawa ko po nun, kahit na pinalaki kami ng maayos, ako po yung napariwara. Ito yung nagrebelde ka. Ito na yung So nagrebelde parang ko. yung time na yon na ikaw ay pinapagalitan ng nanay mo, ang pakiramdam mo ay hindi kanya gusto, ganyan. Yes. May ganun pala, no? Kasi kumbaga, yun nga, hindi tugma, hindi mo naiintindihan na oo. bakit ganito, parang kontrabulate lagi itong Yes. Parang mami feeling mo, ko. lahat ng Tas- gusto mo, ayaw niya, lahat. Yes po. And then yung daddy ko, sa sobrang pagmamahal niya sa mommy ko, hindi sila yung good cop, bad cop. Meron, kumbaga sinusuportahan po ng daddy ko always ang mommy ko. So parang feeling ko, hindi po talaga nila ako mahal. Kaya ang nangyari po noon is, naghanap po ako ng pagmamahal sa iba. Doon na po ako nabuntis. Teka, wait lang, bago tayo mapunta dyan. Yung pagre-rebelde, paano to nagsimula? Kasi may tropa ka ba na nag-influensya sa'yo na ganito gawin natin? O ikaw lang mismo? Ako lang po. I mean, accountability-wise, that's all my decision kasi eh. Pero madali po kasi akong ma-impluwensyahan. So since nagtrabaho na rin po ako noon, nagkaroon ako ng perang sarili ko, natuto na po ako uminom, manigarilyo. Doon na nag-start Doon na lahat hanggang sa may nakilala at nabuntis ka. Yes po. Kumbaga na-try mo muna lahat ng bisyo, partner, no? Yes. Tinuro ba to o may mga kaibigan ka na? Nakikita ko po kasi sila and feeling ko noon ang cool kapag ka may bisyo ka eh. Kaya so, feeling ko, nasama ka doon sa grupo. So para pag hindi ka sumabay sa kanila, wala ka. Ganon. Oo. hindi naman po sa hindi na pag nawala ka, pero Sarili niya rin sarili ko rin desisyon. desisyon. Kasi feeling ko nga ang cool nila. So sabi ko ako rin, magta-try din ako. Okay. Pero partner, no, yun yung mahirap eh. Hindi lang talaga nagkakaintindihan, hindi nagtatagpo sa gitna, di ba? Na tipong, ikaw, ang akala mo, wala mag-isa lang ako. Wala Eto nagmamahal. Yes. Ganyan. Ito yung masayang gagawin ko, pampakalimot siguro ng problema, para hindi ko maisip na, hindi naman ako mahal ng mga magulang ko. Ito ba na-address mo sa kanila? Recently, yes po. Ako po ay napaka-blessed naman kasi ang family ko kahit na anong kalokohan yung ginawa ko, binigyan sila ni Lord ng mapagpatawad na puso. So, kaya kahit na anong, may consequences lahat ng ginawa ko, nagalit sila and all, pero at the end of the day, napatawad naman po nila ako. At natanggap yung anak mo? Yes po.
natanggap nila. Yun po ay nakapangalan sa amin and nakasunod sa pangalan ng daddy ko. And since tatlo po kami magkakapatid, lahat kami babae, dahil siya ay lalaki, parang siya po ang bunso namin. Yun naman partner yung bawi, no? Sa lahat ng mga paghihirap din, no? Pero dito ba, dun sa nangyari sa buhay mo, ano yung tipong isang araw or ano yung pangyayari mismong ginagawa mo nung biglaan mong naisip na, teka lang, parang dapat ayusin ko na. Lalo na nung dumating yung anak mo. Actually, wala pa po akong wake-up call nung nanganak ako nung nagkaroon ako ng anak. Ang tagal po bago ko na-realize na dapat nagsi-step up ako kasi may anak na ako. Ang nag-step up po nun both is mommy and daddy ko, pati yung mga kapatid ko, pati mga pinsan ko and mga tita ko. Sila po ang nag-alaga dun sa panganay na anak ko. Siguro po ang pinaka year na I was at my lowest was between 2014 to 2016. Since naghahanap pa nga po ako ng validation, napupunta po ako sa maling tao. And then, etong year na to, ito yung naghiwalay po kami nung ex ko. And then, since kami po ay nag-live-in, I have to move out. And sunod-sunod po talaga. As in, para po ako nalangoy sa problema nun. Nawalan ako ng tirahan. Nasuspindi ako sa trabaho. Sabay-sabay. Yes po. So, yun na po yung wake-up call sa akin. Kaya lang, I was very prideful that time na hindi po ako humihingi ng tulong maski sa Diyos. And, challenge ko pa nga po siya. Sabi ko, kasi ang ano nun is, every time na nakakaproblema ako, naggagawan naman solusyon. So, ang ginagawa ko po is china-challenge ko si Lord. Ito lang ba? Sa paanong paraan mo, kumbaga, malakas ang loob mo na gawin yan? Anong nagpapalakas ang loob mo? Siguro po kasi nga nare-resolve ko yung mga nagiging problema ko eh. Kaya parang ang prideful ko, and hindi ako nanghihingi ng tulong. Until such time na as in walang-wala na po ako. Wala na po akong pera, wala nang tumutulong sa akin. Nagkataon lang na one of my college friends, one of my best friends, niyaya po nila akong umattend ng service. And lagi po akong late actually kapag magmi-meet up kasi sabi ko nga ayoko pong umaattend ng ganon kasi very feeling ko po nun is hindi siya para sa akin. And then also I fear of being judged. Baka pag pumunta ako sa ganon dahil nakita niyo naman po bordado po ako. Feeling ko hindi ako matatanggap or i-judge ako. And I was wrong kasi nung pumunta ako doon, that was the time na na-surrender ko lahat kay Lord. Akala ko kailangan ko ng validation from other people, hindi pala. Gano'ng kalaki ng tulong nung, eto na, kumbaga bumalik loob ka sa ating Panginoon? Anong mga natutunan mo? Marami. Isa na po dun is akala ko titigil na yung problema, pero hindi pala. The only difference is meron kang peace of mind kasi you're backed up with God's promise na hindi ka niya iniiwan and hindi ka pababayaan. So naniniwala ka na ngayon na noon that time na meron kang mga akala mo lahat may solusyon, nandun pa rin siya naka-guide sa'yo eh. Yes. Sabi ko nga noon, akala ko ba nakasulat na yung life ko? Bakit ang pangit ng nangyayari? So, siguro dahil pangit ang nangyayari kasi I've made mistakes, I've made wrong choices, and mga maling desisyon sa buhay, kaya pangit yung nangyayari. Pero, nagawa pa rin ni Lord na i-turn around ang buhay ko. Ayos. Diba? Alam mo, kasi partner, no, yung nagre-rely ka lang sa sarili mong kakayahan. Pero once na inisurrender mo na lahat, iba yung kapayapaan na mararamdaman mo sa puso. Tsaka iba yung pakiramdam na nakala mo noon, nasa sitwasyon ka, lahat ng problema nasa solusyon mo. Iba yung ang Panginoon, ibinigay mo yung buong sarili mo, iba yung dating, iba yung pakiramdam, no? Parang 10 tinik sa puso mo ang natanggal. Totoo. Ano na yung
pinaka-panalangin mo ngayon? Ngayon po siguro is i-guide ako ni Lord kung ano yung purpose ko. So, I have a craft business now. And recently, nag-hire po ako ng mga help. So, meron po akong 3 students na hini-help nila ako sa craft shop. Ako rin po, syempre, hini-help ko rin sila. Kaya naisip ko po, baka sana, kumbaga yun na rin panalangin ko, sana mas lumaki pa yung craft shop para kahit papaano, mas maraming students yung matutulungan ko, mas maraming students yung pwedeng mag-part-time. At the same time, sinasama ko po sila every Friday sa The Market Mission. This is an online naman. So, kahit papaano po, hindi lang sila basta nagtatrabaho, kundi guide ko po sila para sa kanilang faith journey. Yun yung nun, kumbaga may mission ka na, nakatulong ka pa sa trabaho. Pero eto, ano naman yung mapapayo mo sa mga katulad mo na nasa gitna sila ngayon ng problema, na tipong ang dilim-dilim, wala akong nakikitang solusyon. Totoo. Tsaka lalo na ngayon, di ba? Ang dami mga maagang nabubuntis. Yes. Mapupusok ang kabataan ngayon. At pinakamahirap dyan, yung nilalamon ng pride. Yan, oo. Siguro po, kailangan na i-accept nila yung accountability na eto na yung nangyayari sa kanila and hindi namin to malalampasan or hindi nila malalampasan to without the Lord. And also, if you feel lost, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo ng tao na makakausap mo actually. Minsan, mahahanap mo lahat ng kailangan mo in silence. So, kumbaga, you have to have the right people surrounding you para hindi ka na napapahamak ulit. Ako naniniwala ako dyan, kasi partner, lahat ng mga pangga natin na nanonood at nakikinig, napapariwara sila kasi yung mga circle of friends nila, puro mga puro mga rebelde. Nagre-rebelde dahil sa mga ganitong problema, nagkakasama-sama eh. Pero kung nasa, sa side ka ng mga, may mga katulad nating mababait. Wow! Diba? Iba, totoo, partner, iba yung iba yung maitutulong din sa'yo ng kaibigan mo. Kaya, yung mga nagkakaroon ng problema, wag mo suluhin. Di ba? May mga kaibigan ka na tutulong sa'yo at dapat kilala mo sila. Kumbaga, kahit papano yung merong ambag, hindi lang basta sa pulutan o sa party. Diba? Yung may ambag talaga sa buhay. Pero ang ganda nung sinabi mo na in silence, minsan nandun yung sagot eh. Yes. Diba, partner? Kumbaga, minsan kailangan mo lang talaga lumabas sa ingay ng mundo, tapos mag-focus, meditate ka lang, mag-pray. Pero eto naman, ano yung masasabi mo sa pamilya mo na nagsilbing support system mo na nung una akala mo parang hindi niyo ako mahal, pero ngayon yung realization sa nangyari, ano yung masasabi mo sa kanila? Siguro po, isa lang siguro, maraming salamat kasi kahit na gano'ng kalaki yung naging kasalanan ko sa kanila before, nandoon sila para suportahan, hindi lang ako, pati yung anak ko. And hanggang ngayon, 3 na yung anak ko, yung mga anak ko, nakasuporta pa rin naman sila. Thank you kasi binigyan kayo ng ng puso na mapagpatawad. Kasi not really nakalimutan, pero napatawad po nila ako sa lahat ng ginawa ko. At doon naman sa taong, syempre, hindi ka iniwan, sa lahat ng mga naging problema mo noon. Sa asawa ko, thank you. Sabi ko nga po, dapat naghahanap, or not really naghahanap, pero sana makahanap po yung mga babae ng asawa na ready na magpaubaya sa kanila. Hindi lang tatayo sa likod mo, hindi lang not just beside you, pero pwedeng mag-adjust at kayang mag-adjust para makaalagwa ka. Kasi yung iba, they're holding, kumbaga, may iba na nag-hold down pa sila dun, nag-hold down pa yung asawa nila sa kanila. Inipit yung pakpak, kumbaga, di ba?
dapat isandang prosyento ang binibigay. Ito more than 200%. Wow! Wow naman. Yun partner, alam mo, magandang realization din to sa mga pangga natin na actually maraming makaka-relate eh. 'Di ba minsan kapag ganyan yung nangyari sa buhay mo, feeling mo wala nang tatanggap sa'yo. Wala na magmamahal. Oo, magiging burden ka na lang or laging ibabalik ka dun sa Totoo. past mo. Pero Correct. hindi, kailangan mo lang tumingin, no? At ito talaga bigay ni Lord, no? Na talagang hindi pa huli ang lahat. May darating at darating Oo. talaga na talagang mamahalin ka ng Yes. more than 100 niya eh. Hope talaga yung hold on, pain Oo. ends. At tanggap ka. Yun ang importante. Yes, nako at dahil dyan, eto partner, Meron tayong kay... para kay Lana, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala. Yan, kay Lana Nate Bordeos para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat DJ Jimbo and yours truly DJ Sheena. Tapos sa ito. Yan, Lana. At wait. Ito pa, meron pa. There's more. Mula naman ito sa MX3, dito ako, Believe. Ayan, pwede ka na magpasalamat and i-shoutout mo lahat yung ng mga mga kaibigan mo. nakikinig. Yes. If you feel lost or alone, we would want to invite you every Friday sa The Market Mission Movement of Amazing Hope Crossover Campus. Tuwing 8:30 po yan Friday. Okay lang kahit makinig ka muna, pero definitely we will be praying for you. Thank you very much to Mommy MK, to Moms Chingy, Mommy Apple, and Mommy Rosmi. Pati kay Shannon. Ito pa po, Lana. Ayan, Yung oo mga nga. nakikita yung mga pangalan nila. Si Apple. Yes po. Ayan, si Rose B. de Guzman. Si Chini. Mukhang mayayaman tong mga nandito ngayon. Si Ralph. Si Ralph, ayan. Yan. Maraming salamat po. Thank you po. Siyempre, baka meron ka pang... Yes, baka may yung gusto Facebook i-promote page. ng Facebook. Yes Oo. po. Please follow us on our Facebook page, Craft Haven by Lana. Magpo-post po kami dyan ng mga upcoming trainings and workshop namin para kung gusto niyo po mag-workshop ng mga crafts, we can help you out. Ay, sakto yun lalo na pagpa-summer, di ba? Maraming Yes mga po. bakasyon, Oo. di ba, partner? No? Oo. Tsaka ngayon yan yung uso partner eh. Oo. Di ba? Lalo na kapag medyo bored ka Tama, na, kasi puro ka mga- na lang computer. Oo, puro chismisan sa mga kapitbahay. Ito, Truly. parang may mga gagawa kayong maayos. Gusto ko yung may magagawa kayong maayos. Puro panira ng buhay yung iba eh. But anyways, maraming salamat, Lana. Thank you. At sa iyong asawa. Sir, thank you po. Yes, thank you so Salamat. much. Maraming salamat. Nako. At ayan sa mga pangga po natin, sana ay nagkaroon na naman kayo ng panibagong pag-asa at may napulot kayong magandang aral today. Dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Mula Webes po, makakasama nyo na kaming dalawa ni Jimbo at matutunghayan nyo po ang iba't ibang kwento ng inspirasyon. Dito lamang po yan sa Believable Stories. Hatid sa atin ng MX3, dito ako, Believe. Ako po ang inyong Jimbo Lises DJ. My name is Jimbo. At ako naman po, nag-iisang pabebot na si Sheena. At ito po ang 106.7 Energy FM. Huwag mong sabihing radyo, Sabihin mo, energy.